Handa na nating i-calibrate ang ating drone. Buksan lang natin ang ating Mission Planner software. Gagamit din tayo ng telemetry para makapag-communicate tayo sa ating PICSOC kahit wala tayong USB wire na nakakabit dito. Kumonekta na tayo sa ating drone. Piliin natin ang COM21 at i-click ang connect. Ngayon ay nakakonekta na tayo sa ating drone gamit ang telemetry. Puntahan natin ang setup, mandatory hardware, piliin natin ang frame type. Ito ang ating frame type, quadcopter X-type. Umpisahan natin sa accelerometer calibration. I-click ang calibrate accelerometer. Sundan lamang ang mga instructions mula sa ating mission planner. Ilagay muna daw ang drone sa level ground. Ilagay sa left. At i-click pag okay na. Ilagay sa right. Nose down. Nose up. Back. Calibration ay successful. I-click naman ang compass calibration. Pindutin ang start. Ikot-ikutin ang drone sa iba't ibang axis. I-click ang OK at i-reboot ang drone. Isunod naman natin ang radio calibration. I-click ang calibrate radio at ikot-ikutin ang sticks ng ating radio controller. Pagkatapos nating i-calibrate ang ating radio controller, ay piliin naman natin ang flight modes. Gagamitin natin ang switch C, 3 stroke ito para sa ating flight modes. I-assign natin ang flight mode 1 bilang alt hold. Sa setting na to, i-maintain ng drone ang kanyang height or altitude kahit binibitawan na natin ang throttle. Sa flight mode 4, ay iset natin bilang loiter. Ang loiter ay gagamit ng GPS at compass para sa steadying flight ng drone. Ang flight mode 6 ay i-assign natin bilang land. Pag nasa mode na yan, ay automatic kung maglaland ang ating drone. Sa ating fail-safe, iset up natin na pag low battery, 10.5 volts, ay maglaland yung drone. At pag nawala naman ng signal or connection sa ating remote controller, ay magre-return to launch siya or RTL. Isunod natin ang ESC calibration. Calibrate ESC. Sundin lang ang nakalagay na instructions. Pindutin ang push button at may maririnig tayong beep mula sa ating ESC. Pagkatapos nating marinig ang mga beep na yon, i-restart natin uli ang ating flight controller.
Sa optional hardwares, itest naman natin ang direksyon ng ating mga motor. Motor A, motor B, motor C, at motor D. Sinet up na natin ang ating drone dito sa open space. Nakakonekta tayo sa drone gamit ang ating telemetry. So makikita natin yung location ng drone sa map and makikita natin yung current status ng drone. So ngayon, meron tayong 11.26 volts. Ang satellite counts natin is 17. So ibig sabihin niyan pwede na tayo magpalipad dahil nakalagay din dito na ready to arm na yung ating drone. Currently, ang flight mode natin ay land. So palitan natin yung flight mode natin ng loiter at i-arm na natin yung drone. Naka-arm na yung drone natin at makikita natin na umiikot na yung propellers ng drone. Lilipat ko sa land na flight mode, so automatic ko maglaland ang ating drone.